Nako, marami hong nadismaya sa ating mga kababayan doon sa ginawa nitong si Senator Ping Lacson na pagtatanong dyan sa plenaryo para sa ating 2025 budget. Ang nabasa ho natin sa comment section, nag-abogado daw ho itong si Ping Lacson dyan sa plenaryo para ipagtanggol itong presidenteng adik base dito kay Senator Amy Marcos. Dito sa video na to, papakinggan ho natin ang pagtatanong nitong si Senator Rodante Marcoleta. Kung wala ho tayong napulot na matino doon sa pagtatanong nitong si Ping Lacson Boytago doon sa ating huling video, dito ho sigurado mai-scrutinize, mahihimay, mabibigyan ng kaliwanagan kung ano nga ba ang mga posibleng pagkukulang dito sa 2026 budget. Makikita ho yan itong si Senator Rodante Marcoleta. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, sinasabi ni Ping Lacson sinungaling itong si Zaldico. Hindi daw ho, parang malabo daw ho yung sinasabi niya, yung 25 billion na diniliver niya sa dito kay Marcos Jr. adik at dito kay Martin Romualdez. Nakikita mo ba yung mga maleta na yan? Ha? Kuha yung larawan na yan, Ping. Kuha yung larawan na yan, Ping. Diyan sa likod ng portrait ng pamilya Romualdez. Ha? Baka hindi mo alam. At kung sakaling napalampas mo itong video na to, ipi-play ko ito para sa iyo para malaman mo kung gaano ka-involved, kalalim itong si Martin Romualdez pagka-usaping budget dyan sa House of Representatives. Ito na, Ping, panoorin mo to. Malamang sa malamang hindi mo napanood to kasi nakapikit ang mata mo. Imumulat natin yan sa ayaw sa gusto mo. Makikita at makikita mo ang katotohanan. Higa nga, the truth will set you free. Diba? Ito ang katotohanan na pinipilit mong takpan ng iyong mata at kaisipan. Si Martin Romualdez at si Marcos Jr. malalim pagdating sa budget, pagdating sa usapin ng budget. Ito ho yan mga kababayan. Gang! As we committed, I'm here with our chair, Rapo, and our Kala ko bang ministerial ka lang? Paano mo bang pagtatalaga lang kay Zaldi ko trabaho mo? Alak ng toka, bakit binibita mo trabaho ng APRO? Ping, buksan mo ang iyong mga mata. Sundan mo ang liwanag. Huwag mong sundan ang maleta. my camera members. Hi, Chief Romy. Alam nga naman si Saldi ko, mayayari. Itong si Delipe, hindi. Payag ka ba dyan, Saldi? Hindi mo pa ibubulgar ang kababuyan itong mama na to. Kung ako sa'yo, sabihin mo na habang maaga pa. Habang higa nga, nakikinig ang sambayan ng Pilipino. Alam nga naman si Saldi ko, masama. Si Delipe, mabuti. Hindi naman ho ata pwede yun. Please, kindly convey to the AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350, Wow. that's not only been approved, but it's been approved and it's being signed right now. We will ratify the bicameral report. Si Saldi ko napapaisip na. Sabi siguro niya kung napapanood niya itong video na to, bakit di pa ako umalis dito sa administrasyon na to, puro adik. So, O baka mapapalakpak siya, ibig sabihin gusto niya yung ginagawa niya nung mga panahon na yan. Tapos doon sa tabi ng portrait ni Martin Romualdez, mga mali-malitang merong nakalagay na, tawag niya sabi ni Master Sergeant Orly Gutesa, yung parang merong tag kung ilang milyon ang dala ng bawat maleta. Ito mga kababayan, nakikita niyo ba yung tag na yan? Pero sasabihin ng mga Talyanista natin sa Imada, mga Dilawan at Tinklawan, ano ba naman ipaprint yung portrait na yan tapos isabi tapos maglagay ng maleta. Totoo yan, walang bilang yung mga ganyang klaseng larawan. Pero sa mga susunod na araw, kagaya ng paghatol nila na walang bilang ang testimonya ni Master Sergeant Orly Gutesa at biglang lumabas si Saldi ko, ganyan din ho yan mga kababayan. Magkakaroon ng kaliwanagan diyan sa mga ganyang klaseng larawan. Pag huwag magalala, kalma, chill. Ito ay para kay Ping Lacson nila. whatever they heard, that's all fake news. Basta nasalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell them in the AFP. Top priority po kayo. Wow, top priority pala AFP Kaya naman pala unwavering support non-partisan top priority. Sabi ko. And we are fully committed to support all of you and keep your morale high and always take care of you. Ang moral lang na tumaas sa inyong dalawa ni Zaldi ko Congratulations, former Speaker Martin Romualdez. Ang taas ng moral nyo. Please convey that. Mabuhay, AFP. Mabuhay. Okay. So the decide here in the BICAM that will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the president will sign it into law. That's just good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in some ballots to you and to the troops. Mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th. Akinato. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Oh, Merry Christmas to all. Thank you. Oh. Yes. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. We assure them more for next year as well. Thank you. Oh, pero kung marami sa troops, mas marami sa inyo. Ayun na nga ho mga kababayan, yan ho ang ating speaker noong 19th Congress na kung saan ministerial lang ang trabaho. Hindi ho siya nakikialam sa budget. Pero ang siya ang nagbabalita, wag ka merong development. Palakpakan ho natin si former speaker Ferdinand Martin Romualdez, ministerial dyan sa House of Representatives. Di ba? Ang pagkakamali lang daw ho niya, tinalaga itong si Zaldico. Pero ang nagbabalita sa mga accomplishment ni Zaldico, walang iba kundi din ho siya. Palakpakan ho natin. Tanungin natin to si Ping. Baka hindi niya, Ping, narinig mo ba yun?
Narinig mo ba yun? Narinig, ano yung huling video natin kay Sio, naawa daw siya eh. Hindi natin masyadong nababara yung punto na yun, na naawa daw siya kay Marcos Jr. Pero doon sa mga namatay na mahal sa buhay, nasiraan ng ari-arian, nalubog na sa sasakyan, di ka naawa. Ay, palakpakan natin si Ping. Ito, si Ping to. Ping, game. Diba, nalilimit yung usapan within the confines of the home. Or at most, minsan, Adik ang presidente mo, Brad. Adik. Anak ng tawa. Pagka yung adik kinukonsinti, anong tawag sa inyo? Di ba? Sinabi na ng kapatid, adik yan. Oh, isa lang mo ibig sabihin yan, ika nga. Oh, palaksin nyo pa loob. Kaya ako namimihasa si Marcos Jr. dahil dito sa mga taong kagaya ni Lacson. Imbis na kundinahin yung pagiging adik ng presidente natin. Basi kay Senator Amy. Ha? Imbis na kundinahin yung pag-aalmusal ng chonky. Tawa. Dapat daw sa bahay lang pinag-uusapan. Ano kasi Raulo? Hindi na usapang pamilya to. Sambayan ng Pilipino na nakataya dito. Presidente to, hindi ordinaryong padre de pamilya ng isang pamilya. Yun naniniwala ako. Hindi na for public consumption yun. Kung adik ka o kung ano ka pa man. Di ba? Privacy nyo yun sa bahay nyo pag-usapan. Pero kung ang pinaparatangan na adik, presidente, ibang usapan yan. Nasa kamay niya ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Nasa kamay niya ang susunod na 3 taon nitong bansa na to. Tapos sasabihin mo dapat nasa bahay ka lang. Okay ka lang, Ping. Basta tama mo. bulong sa mga kaibigan na sinisira niyo kapatid. But not in front of hundreds of thousands of Filipinos. Oh, nung pinapabango pangalan ni Marcos Jr., nung ilabas yung kanyang negative drug result, publiko, lahat ng Pilipino dapat makita yan. Pero nung sinabi na addict siya, dapat sa bahay lang. Palakpakan si Peng! Yan yung mga, yan kung tawagin yan, focus lang sa goal. Anong goal? Dapat ma-absuelto si Marcos Jr. addict. Base kay Senator Amy. Especially in a religious gathering. So, For your information, hindi religious gathering yon. Oo, ang organizer INC, pero ang panawagan nila ay political. Hindi yun crusade. Hindi yun preaching. Meron ganung aspeto yun. Pero ang sole purpose nung ginawa nilang pagtitipon, para kondinahin ang pagiging addict ng presidente. Di ba? Ang sole purpose noon, manawagan sa pamahalaan, politika. Alam mo naman, pero hindi religious gathering. Oo, nagtipon-tipon yung mga ano doon, yung mga INC, pero hindi yun ang panawagan nila. Hindi siya kung ano pa man evangelizing tawag dito, gathering. Hindi siya ganoon. Panawagan nila, pamahalaan, political. Ngayon yung sinabi ni Amy Marcos, ikaw na rin nagsabi, politika ang motibo. Meron pa bang venue na pwedeng pagsabihan ng mga ganung klaseng kataga? Adik ang presidente mo, period. Base kay Senator Amy Marcos. sa akin, napaka-Pilipino nun. Hindi natin ugali yung Pilipino na ganyan. Ugali ng mga Pilipino. Anak ng tao, pagka ikaw ginagawa ko ng reaction video, lahat na lang ng mga salitang lumalabas sa bunganga mo puro basura. Ugali ng Pilipino, kahit mapunta na sa mga aso itong bansa na to, mananahimik lang ganon. Kahit na pinamumunuan tayo ng adik, mananahimik tayo ganon. Pag-uusapan lang sa bahay ganon. Hindi nga iniimbitahan yung si Sen Aimee. Sen Aimee, di ka na dito, di na ako galit sa'yo. Pero hindi na kita iboboto. Huling Marcos na hukay. Ipahinga nyo na ho yung apelidong Marcos. Ngayon, kung pumunta ka ng Ilocos Norte, mag-gobernador ka doon, mag-congressman ka doon, ibang usapan na yun. Pero sa nasyonal, di na ho tayo susuporta ng Marcos. Kailanman. Ngayon, kung itong si Ping Lacson, gusto niya pa rin talagang pinagpipilditan niya, pinagduduldulan niya, na talagang innocent itong si Marcos addict, base dito kay Senator Amy Marcos. Nasa sa kanya na yan. Anong motibo ni Ping Lacson? Nauuto niya siguro si Marcos Jr. Addict nga kasi, di ba? Hindi ako nagsabi nun si Amy Marcos. Siguro nauuto niya si Marcos Jr. Kaya lang ang kaya nilang manipulahin ng presidente kay Tatay Digong, di uubro tong mama na to. Hindi uubro tong si Ping Lacson. Hindi niya yan ginawa nung panahon ni Tatay Digong. Bilaw pa sa pinggan nung panahon ni Tatay Digong. Yan talagang bantay sa laka yan nung panahon ni Tatay Digong. Pero ngayon ang presidente, todo bakod naman siya. Bakit? Nauuto mo ba siya, Ping? How should have been it resolved, the problem? I don't know. Hindi wag ka magkomento na dapat sa bahay pinag-uusapan kung hindi mo pala alam kung paano ipipresenta sa publiko. Ano kasi Raulo? Magsasabi ka na dapat sa bahay pagka tinanong ka, o sige nga, halimbawa, sa tingin mo paano kailangan ipresenta yung mga issue na yan? Hindi ko alam. Huwag ka magkomento na dapat sa bahay, hindi mo naman pala alam kung paano dapat ipresente. Be within the confines of the family, personally sinabi Well, na lang. tayo mga Pilipino, ganun di ba? Kasi masyado tayo Pamilyang bahay, yung wala sa politika, okay lang. Kung isang pamilya merong adik, pag-usapan nyo yan sa loob, huwag nyo ilalabas. Pero dito ang pinaparatangan na adik ang presidente na mahawak sa susunod na 3 taon ng mga buhay ng mga Pilipino. Ibang usapan yun. Ping ano pwede maintindihan. Sa bagay, iba talaga magagawa ng pera, no Brad? Iba. yung close Kaya tayong naniniwala, malalim itong issue ng korupsyon na to. Maniwala ho kayo sa akin. Yung mga maipapakulong dito sa administrasyon na to, malamang sa malamang mga inosente yan. Inosente yan. Yung mga mastermind, hindi pwedeng ipakulong eh. Anak ng toko, meron ba namang senador na didepensa sa'yo? Sa budget deliberation, sa plenary debate dyan sa Senado para sabihin na sinungaling si Saldico. Malabong mangyari yung sinasabi niya kay PRR din. Kay Marcos Jr. Bangag, base dito kay Senator Amy. tayo need, diba? Close knit yung ating pamilya. So, pag may away magkakapatid, nire-resolve natin within the confines of the home or within the family circle. Diba? Pwede masama yung mga lolo't lola, mga tiyuhin, nire-resolve. Nire-resolve. Anak ng towa. Ano bang at stake pagka pamilya-pamilya ang issue na may adik? Pamilya-pamilya lang. Dito ba ano bang at stake dito? Ano bang nakasaalang-alang yan? Ano bang nakasaalang-alang dito sa pagiging adik ng presidente? Isang pamilya lang? Hindi, buong pamilya Pilipino, Brad. Anak ng towa, ang hirap mong spellingin ah. Paulit-ulit, ganyan pa talaga pagka tumatanda na. Nawawala na sa tamang
Pero hindi ganyan. Wala akong makita ibang motibo other than politics, which makes it even worse. What does it make with the political standing of PBBM? Nangangalit pa siya dahil sinabihan I don't know. We cannot speculate. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Alam mo naman, alam mo. Yung mga men in uniform, tahimik lang yan. Papayag kayo na ang magbibigay ng order sa inyo, adik. Alam niyo kung bakit siga-sigaan niya si Gibo Chodoro? Hari na balat niya eh. Wala naman nagbibigay ng order sa kanya, nagbibigay ng order ni Marcos Jr. Eh, base dito kay Senator Amy, adik siya. Sa tingin niyo, disappointed din ang sabihin ng Ako alam naramdaman ko nung napapanood ko yun. Naawa ko kay Pangulo. Hindi ko sa Naawa si Pangulo. Doon sa mga Pilipinong nalubugan, doon sa mga Pilipinong namatayan ng mahal sa buhay, di ka nakakawa kay Marcos Jr. Naawa ka dahil tinawag siyang adik. Palakpakan si Peng. Pambira, ibang level. Ibang level ka, Peng. mag-anak. Hindi naman kami close. Pero naramdaman ko unang-una bilang sa Pilipino, naawa ko sa kanya. Naawa daw. Naawa daw. O do, ba't hindi mo sabihin yung awa na yan nung nakikita mong nagbabaha dyan sa Cebu? Hindi namin naramdaman yung awa mo na yan nung lumulubog ang Metro Manila. Asan yung awa na yan nung nasiraan ng mga kagamitan ng mga ordinaryong Pilipino na pinagginukipunan nila sa napakahabang panahon? Nasaan yung awa na yan, Ping? Imagine the pain that he was undergoing, watching his own sister, lambasting him like that. Aba, Brad, maaawa ako kay Marcos Jr. kung hindi siya presidente ngayong panahon na to. Halimbawa, ordinaryong Pilipino siya, binaboy siya ng ganon. Kahit sinong magsabi sa kanya na adik siya, maaawa ako sa kanya. Bakit? Inaano niya ba kayo? Baka ipagtanggol ko pa nga eh. Ano bang pakialam niyo sa personal na buhay nitong si Marcos Jr.? Huwag niyo siyang awayin. Kung gusto niya magdruga ng magdruga, walang problema. As long na hindi naman siya nangingi sa inyo ng pangbili. Hayaan niyo sirain niya katawan niya. Pribadong individual yan. Buhay niya, choice niya. Wala kayong pakialam dyan, Brad. Ganun ang sasabihin ko kung ordinaryong Pilipino si Bangag. Pero dito ibang usapan to, Brad. Presidente yung sinasabihan mo na nakakawa ka dahil nasabihan siya ng adik. Anak ng towa. Eh may mas adik pala kay Marcos Jr. Anak ng towa. Dito tayo sa isa game. PH, ba't mo naman pinagsabay-sabay? Hindi, susunod na video na to. Susunod na video na to. Okay? Susunod na video na yun kay Tuta. Dito na tayo kay Senator Dante Marcoleta, ha? Naaawa daw, anak ng towa. Ako ramdam ko sa'yo, Ping. Alam mo, naaawa din ako sa'yo. Kung kailan ka tumanda sa politika, doon ka nagtutunog si Raulo. Tutunog, di ko sinabing si Raulo ka, ha? Kung kailan ka tumanda sa politika, doon ka nagtutunog si Raulo, sa totoo lang. Dinaig mo pa mga dilawan at pinklawan, anak ng toka. Ibang level, Brad, ang pagpapakaaso mo kay Marcos Jr. Ano bang meron? Ano bang meron sa Malacanang? Ha? Gusto kong malaman. Ayaw mong mag-share sa amin yan? Pink? Ay, Pinky. Dati matino ka naman na senador. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang nagiging ano ka na? Di ba? Pagka siya presidente, bangag, kinaawaan mo, mas bangag ka sa kanya. Yun lang masasabi ko, anak ng toka. Pambihirang yan. Yung awa na nakikita kong ipinapakita niya dito kay Bangag, hindi ko nakita doon sa awa noong merong nalubugan sa Cebu, nalubugang Metro Manila, namatayan na mahal sa buhay. Pero dito kay Marcos Jr., awang-awa ka. Palakpakan natin. Magklase ka, Pinky. Oh, Senator, Sen, ikaw naman, game. In their respective websites, various information on Hindi ko tatanggalin dyan larawan mo, Pinky, ha? infrastructure Talagang projects, yung exposure mo matindi. including geotag photos and exact project coordinates. Nangyari po ito, Mr. President, dahil nga po sa ginagawa nating pag-uusisa sa maanumalyang flood control projects. At napatunayan natin na dahil nga po dito sa kawalan ng proper coordinates sa ginagamit ng DPWH, yung IMS nila, yung kanilang PCMA, yung kanilang MYPS, itagtag pa natin yung Survey 123 na sinasabi nilang most accurate, pero hindi rin po ganun ang kinalabasan. Dahil sa baba ay talagang namamanipula pa rin yung mga flood control projects. They are dependent on their encoders and project engineers sa baba na madali naman pong lagyan palitan ng litrato para sa ganun ay yung progress report ng bawat projects ay lumitaw kunwari na tapos na. Yan. Pero actually, wala naman pala. Inamin din po, Mr. President, ng dating Secretary ng Department of Public Works kasama ng kanyang mga USEC, bagamat sinasabi nila na geotag, real time, pero sa bandang huli, Mr. President, ay umamin na dahil sa kawalan naman nila ng satellite o direct server, hindi nila talaga magagawa. At pagkaraan, umamin na lang na ang kanila palang updating is only made every end of the month. Ang tanong po, Mr. President, sa ganito pong kalagayan, paano kaya natin mapaninindigan itong Section 106 ng ating General Provisions? Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. In fact, itong modification ho natin sa Section 106 on Transparency in Infrastructure Project, marami ho dito nakuha ho namin from the civil society organization. For example ho, dapat i-upload po documents in machine-readable format. So hindi na ho siya yung pipicturan lang ng phone, i-upload, dapat ho machine-readable. Pwede ho ma-search, pwede ho mabasa ng computer. At nagdagdag pa ho tayo ng mga iba pang i-upload ho nila like feasibility study, detailed engineering, program of work, proof of coordination with LGUs where the project will be implemented. And then si Senator Kiko Pangilinan, nagdagdag ng, which one yung dinagdag? Saan yun? Saan yung dashboard? Saan yung word na dashboard? Ito. Senator Kiko Pangilinan po ay nag-amend din ho
all implementing agencies shall maintain an online infrastructure transparency dashboard. So real-time ang makikita na ho natin, accessible to the public, indicating all documents required under this section. So proactive na ho yung pag-upload ng dokumento ng mga agencies, Mr. President. So yun po yung essence nitong modification dito po sa Section 106. Mr. President, ganun din po yung pangangatwiran nila na sa ngayon ay nagagawa nilang geotag at real time. Ngunit dahil nga po sa kakulangan ng satellite na hanggang ngayon ay wala naman ng DPWH sapagkat ang katwiran po nila napakamahal daw po nito. Inamin po nila na without the satellite at yung direct server, hindi nila magagawa yung real time. Kasi po, ang kanilang frequency ng pag-update is only once a month. Sa ganun pong kalagayan, napakalaki po ng panahon kung saan ay mamamanipula po yung project. Kaya po kung hindi natin sila mapipilit na magkaroon ng direct server o kaya talagang mag-invest sila sa satellite, wala po yung real tag, wala po yung real time. Real time. Wag po tayo. Yung tipong kahit anong oras mo tignan yan, nandyan yan. Oh. Yung tipong ngayong araw na to gusto ko magkaroon ng live update dyan sa particular na project na yan. Kaya kita mo kagad, hindi naman yun yung totoong progress. So, natapos na dyan sa mga infrastructure project, mga flood control, inedit lang pala, dinaan lang sa kung ano-anong kabalbalan, pinicturean lang yung lumang picture o ano pa man yan, di ba? Pwede ko nilang lukuhin. Kaya kailangan talaga yung sinasabi na yan si Marcoleta. Palakpakan natin siya. Tayong masyadong maniniwala doon. Kaya po, Mr. President, pati nga po doon sa budget ng Philippine Science Agency, ang representasyong ito ay naimungkahi sa kanila na pwede nyo ba tulungan ka ako ang DPWH sapagkat kayo po naman ay meron ding kakayahan sa pamagitan ng satellite. Natutukoy po ninyo ang mga lugar at ang tamang panahon kung saan at kailan dapat itanim ang ating mga pananim. Baka naman po matulungan po ninyo ang DPWH dito po sa kanilang problema. Alam po ninyo, Mr. President, ang dahil doon sa suggestion na yon, nagkaroon po yata ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DPWH at saka ng Philippine Science Agency na sila po ay magtutulungan. So Mr. President, gusto ko rin po sanang malaman sa pagitan ng Philippine Science Agency kung pwede silang makipagtulungan sa Commission on Audit. Dahil yung audit po sa huli na po nila nagagawa. Puro sila post-audit, kaya po kapag natukoy na nila yung project, natukoy nila, ghost pala. Pero wala na po yung pera, Mr. President. Yun po yung isa sa mga challenges natin, Mr. President. Maraming salamat po, Senator Marcoleta, dyan sa inyong tanong at tama ho kayo na hindi ho nating completely malalabanan po itong corruption kung hindi ho tayo gagamit ng bagong teknolohiya. So isa po sa mga itinutulak ng administrasyon sa pamamagitan ng DepDev ay ang paggamit itong satellite-based platform for integrated infrastructure planning, monitoring, and policy development. Actually, to date, meron ho tayong mga satellite technologies na sa NAMRIA, bumibili rin ho sila ng mga satellite maps. Sa Philippine Space Agency, may satellites ho tayo. Sa DNR, meron din ho silang binibiling satellite maps, pero kalat-kalat ho. So ngayon, gagawin ng unified, no? At integrated na po itong satellite technology. At gagamitin ito across all different agencies and different applications. Most importantly, the infrastructure projects. So meron hong ganun na move ang DepDev para gamitin itong teknolohiyang ito. Mr. President, yung po palang sinasabi kong PSA, hindi Philippine Science Agency, Philippine Space Agency po, or PhilSA. Correct po. On local sourcing of food products or produce, Mr. President, the committee's proposed new provision on national food purchase and local sourcing requires the government to directly purchase from local farmers and fisherfolk the agricultural produce needed for various projects. Ito po ay nandyan po at sinasaad sa Section 11 po ng Sagip-Saka Act po, Mr. President, o Republic Act 11321. At talaga pong sa Section 11 ay sinasabi naman, national and local government agencies shall directly purchase agricultural and fishery produce or products from accredited farmers and fisherfolk cooperatives and enterprises. Mr. President, 6 na taon pagkatapos po ang batas na ito na Sagip-Saka ay naipasa noong 2019. Ano na po kaya yung estado ng Sagip-Saka? Ilan na po kaya ang government agencies, both national and local, ang nasa posisyon para sila na po ang direktang bumili ng local produce po ng programang ito? Naglagay ho tayo sa budget ng 500 million po to operationalize yung Sagip-Saka Act. At ito po ay kasama na ho dito capacity building, pagbibigay po ng grants sa mga agricultural cooperatives, pagbibigay rin po ng training sa mga local government units. No? So meron ho tayong fund na in-establish to operationalize itong Sagip-Saka dito po sa proposal ho natin. Ang ibig ko pong sabihin, Mr. President,
President, kung meron po tayong datos na pwedeng mapagbasihan, gaano na po karami ang nabili, ano-ano pong mga produce ang nabili natin mula sa ating mga magsasaka at mangingisda. Napakasarap po kasing isipin na kapag nakita natin po yung ganong klaseng mga datos, ay masasabi nating yung pangako ng batas na ito ay nai-implementa po sang-ayon sa kanyang layunin. Hindi lang po tayo nagbigay ng budget para sa ganun matugunan nating ganap. Bakit ganito lang ang binigay nating budget ay napakarami palang direktang nabibili mula sa national and local governments. Meron po ba tayong datos, Mr. President? Magandang tanong ho yan. Mamaya po ay Department of Agriculture ang nakasalang po for their budget. So tingin ko ho mas maganda pong maitanong later on na yung datos na yan. I'm sure meron ho silang datos na dala. Salamat po, Mr. President. Kasi po kaya ko po may pipilit na itanong ito dahil sa marami pa rin po na nakikita natin o naririnig, maski sa social media po. Napakarami pong magsasaka na imbes na ibenta po nila yung mga kamatis o kaya yung mga sibuyas o repolyo kaya, tinatapon na lang nila eh. Ang ibig sabihin po, no, Mr. President, parang hindi talaga nabibili. Sayang naman po, lalong-lalo na po yung mga kamatis at sibuyas. Hindi na kayang dalhin sa palengke, sinisira na lamang po. Nakakaawa po yung ganong kalagayan, Mr. President. Meron pa po tayong isang batas, Mr. President, na kung titingnan at babalikan natin, ito po yung Republic Act 7601 o 06. Kung tawagin po natin ito, Ginoong Pangulo, ay Magna Carta for Small Farmers. Yung pong Section 25 nito ay may pangako na price support sa mga magsasaka po natin. Meron po ba tayong mekanismo tungkol dito sapagkat noong mga nakakarang araw po, pinagtalunan na po natin na napakarami pong magsasaka, lalong-lalo na po sa Central Luzon, halos nagmamakaawa rin po na paano pa po kami mabubuhay, sabi nila. Ito pong aming bagong gapas na palay, ay bibilin lang ng 7 pesos to 8 pesos per kilo. Yun naman pong sinuwerte kami na nabilad namin, ay nasa 11 to 12 pesos. Talaga pong, ito po ay pagbenta ng luging-lugi na po ito eh. Sa kabila po ng merong batas na umiiral, Mr. President, bakit po nagmamakaawa ang ating mga magsasaka kung pag-uusapan po yung presyo ng palay? Meron palang pangako na price support, Mr. President. Nasabi lang ho sa akin ng DepDev na itong price support po ay ginagamit po sa pagbili ng LGUs ng mga produkto ng ating mga magsasaka. National government rin po, ito yung kanilang ginagamit na presyo, Mr. President. NFA, kasi NFA, one of our big buyers yan para po sa kanilang buffer stocking. No? So yan rin po yung ginagamit na presyo para hindi ho masyadong mababa yung presyo na binibili ng ating gobyerno. Tama po kayo, Mr. President. Nagkamali ako sa aking minuta. Pero yung pong guaranteed price, yun po ay nandun sa Agricultural and Fisheries Modernization Act. Price guarantee po ang nakalagay. Pasensya na po, tumatanda na po kasi tayo, Mr. President. Hindi naman po halata, Mr. President. Nandun po sa Agricultural and Fisheries Modernization Act. Yun po ang price, guaranteed price for palay. Correct po, tama. Sana po ay magkaroon na po ng katuparan yun para sumaya ng konti po yung ating mga magsasaka. Ito po, actually, kaka-issue lang po ng Executive Order Series of 2025 establishing the floor price of palay and providing trigger mechanism for its implementation. Ito po ay kaka-issue pa lang. So ito na po yung pinapatupad pong floor price of palay. Mr. President, yun pong executive order na yan is only a reiteration of the law. Ang tinatanong po natin, paano po magkakaroon ng katuparan? Inulit lang po natin yun eh, sapagkat nasa batas na po talaga yun eh. With or without their executive order, yung batas po kailangan natutupad. Sapagkat yun po ipangako sa mga magsaka para ma-incentivize naman sila, lalong-lalo na po sa panahong ito na alam nila na halos gumagapang po sila upang itaguyod po nila ang kanilang pamumuhay, Mr. President. Opo, Senator Marcoleta, tingin ko ang pinakamagandang matanong ay yung Department of Agriculture na pagtapos nito, sila na po ang sasalang. Salamat po. Sa unprogrammed funds naman po, Mr. President, the provision on priority order under the unprogrammed appropriations has been deleted in the committee report. Ang na-delete ito po. Nevertheless, prioritization of funding of the purposes under the unprogrammed appropriations may be as follows: presented from top priority, at yun nga po ay yun po sa ilalim doon sa sub-item A,
sub-item B, napakarami po nun. Kasama po yung personnel benefits, social services, Government of the Philippines counterpart on FAPs, infrastructure projects, other priority projects authorized within the purposes numbers 1 and 3 to 11. What is the rationale for deleting the priority order? How will the Department of Budget and Management now determine what constitutes priority? Oo. Dahil po rineduce natin yung number of line items or purposes sa unprogrammed appropriations from 11 to 7, hindi na po kakailanganin ng prioritization. So, dahil ang kailangan ng tatlong cash items lang po ang nakalagay sa unprogrammed, ito po yung dalawang foreign assisted project at yung modernization. So, dahil yan na lang po yung, actually, dalawang purposes na lang, foreign assisted projects and modernization, hindi na po kailangan i-prioritize. No? So, pagpasok po ng mga new and additional revenues, doon na sila pupunta. Pero meron pa po tayong dinilit, Mr. President, sa unprogrammed appropriations. Ito po yung Strengthening Assistance for Government Social Programs, 45 billion. Program on Risk Management, 3.6 billion. Refund of the Service Development Fee for the right to develop the Nampidai property sa Tokyo, Japan, 210.6 million. At saka yung insurance premium po ng sa ating mga government assets, 2 billion, Mr. President. Maybe know why these funds for these programs under the UA deleted, Mr. President? So pagdating po doon sa sagip, tinanggal na po natin yan dahil yung mga pangangailangan po ng ahensya ay nakalagay na po sa program appropriations. So that's one reason kaya po natin tinanggal. The rest po ay tinransfer rin po natin sa program appropriations po. So itong mga items na ito, except for yung refund of service development fee. Kasi itong service development fee sa right to develop the Nempandai property in Tokyo, Japan, may kaso pa ho ngayon. So hindi pa ho naman kailangan ibalik until ma-resolve yung kaso. The rest, nasa program na po siya. Doon po sa ating property sa Japan, Mr. President, will this not risk violating contractual obligations that might affect diplomatic commitments related to this project? Or to So far this? ho kasi meron pang litigation ho ngayon. Pwede ho tumagal yung litigation. If ever na magkaroon ng resolution, pwede naman hukunin sa contingent fund. Pero meron pa pong na-delete, Mr. President, yung unprogrammed appropriations na 2 billion allocation for Marawi Seeds Victims Compensation Program. Ang ibig po bang sabihin nito, Mr. President, yung budget po for compensation o reparation doon sa internally displaced persons doon sa Marawi Seeds as mandated under Republic Act 11696 at yung Compensation Act for 2022, sana po natin kukunin po ang magiging funding ng dalawang batas na to, Mr. President. Actually, meron na ho siyang existing sa program, about 1 billion po. So itong unprogram is karagdagan. So linipat po natin additional 1 billion to the program. So 2 billion na po yung kanilang appropriations for that, Mr. President. 2 billion pesos na po. Related po dun sa pinag-uusapan nating mga geotag and real-time coordinates po sa DPWH. Meron din pong kaparehong programa ang DBM. Tinawag po nilang Digital Imaging for Monitoring and Evaluation Project, DIME. Paano kaya po ito, hindi kaya mag-overlap na naman po ito sapagkat yun nga po, pinagsisikapan nating ayusin yung application ng DPWH, tumutulong na po yung Philippine Space Agency. Pagkatapos meron pa pong Project DIME ang DBM. Hindi kaya mag-overlap ito, Mr. President? Tama ho kayo, Senator Marcoleta. In fact, yan rin ang notice ko. Magkasama nga ho tayo doon sa Philippine Space Agency at pareho tayo nagmungkahi na magkaroon ng satellite imaging yung Philippine Space Agency dahil meron na tayong mga satellites na nasa space. So yan ang gagawin po ng DepDev to integrate all of this mapping kasi marami nga ho, may NAMRIA, may DNR, merong DBM, ngayon Ngayon na nga mga kababayan, kung gusto nyo tapusin yung yung pagtatanong nitong Senator Dante Marcoleta dito kay Wing Gatchalian. Punta lang ko kayo diyan sa Senate. Maraming salamat sa pag-support sa video. Mag-ingat ko kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Saludo.